Not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man, able to keep his whole body in check. When we put bits into the mouth of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take the sheep as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, and creatures of the sea are being tamed and have been tamed by man, but no man can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong banal na presensya na kumikilos sa aming kalagitnaan. Ang siyang dinadalangin po namin sa oras na ito, huwag niyo pong hayaan na lagpasan kami ng iyong salita. Dalangin namin, buksan mo ang aming puso at isipan, Lord God, ang aming buhay, natanggapin ang iyong salita at makinig kami, Lord God, na may pagnanais, Lord God, na matuto. Lord, maging seryoso kami, Panginoon, dahil ang salita, Lord, ay banal at ikaw ay banal. Lord, kilalanin ka namin bilang Diyos at sa oras ito, sa aming pakikinig, Lord, doon mapapakita rin namin kung paano ka namin kinikilala. Lord, basbasan niyo po ang iyong lingkod. Ikaw ang siyang maghayag ng iyong salita, itago po sa iyong likuran, upang ikaw ang siyang mahayag, Panginoon. Ikaw ang magturo, banal na Espiritu Santo, at ikaw, Panginoon, magpalakas muli sa iyong mga anak. Salamat po sa iyo ang lahat ng papurit parangal. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Lord bago tayo po. Hallelujah. Praise God. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. So, nasa Book of James pa rin po tayo. Hindi naman po tayo nagsasawa sa Book of James na. Kasi ang Book of James ay isa po sa mga libro na naisulat sa Biblia na napakarami pong matututunan ng bawat Kristiyano. Amen? Sabi nga ng isa, parang ang ikli lang niya, parang sabi natin ang bilis ng basahin, pero kapag talagang hinimay mo siya, marami kang makukuha. Kapag talaga, kumbaga parang sa pagkain niya, sino dito yung kayang kumain ng isang order ng lomi ng 3 minuto lang? Tanungin ko kayo, sino? O sige, habangan natin unti. Kahit 10 minuto. Di ba? Halimbawa, sige, hainan kayo ng, ano bang masarap na pagkain? Halimbawa yung, ano ba? Isa lang yun eh. Yung marami, chapsuy. Chapsuy, di ba? Maraming rekado ang chapsuy. Kaya niyo bang kainin yun ng 5 minuto lang pag hinahinan kayo? Hindi, di ba? Paano ba dapat ang pagkain ng isang pagkain? Paano kainin? Dahan. Yan. Di ba pag inunguya mo siya, ang sarap, tapos saka mo nakikita, ay meron, pag binilisan mo kasi, pag tinanong ka, nakakain ka ng pugo, ang sabi mo, ano yung pugo ba? Bakit di mo nakita kasi subo ka ng subo? Ayan. Ay, sarap ng atay. Maganda yung pagkaluto ng atay. Sabi mo, may atay pala. Hindi ko nalaman kasi lunok lang ako ng lunok eh. No? Ganun din sa pagbabasa ng salita ng Lord. Dahan-dahan. Amen po ba? Kung parang hinahanap mo, pag yung masarap to, ay kaya pala, well cook. Parang parang chef lang eh. Well cook, ay, ang sarap ng pugo, maganda yung pagkakalaga. Diba, ay, malabot yung sabaw. Maganda talaga. Diba ganun? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ganun din po tayo. Kaya po tayo nandito sa aklat ng Santiago, ng James, dahan pinag-aaralan natin. Sa chapter 1, napag-usapan po natin doon na ang isang Kristiyano, ano daw po, dapat matuto siyang tanggapin ang salita ng
Diyos. Natatandaan niyo po ba? Sa chapter 2, ano, dapat matutunang isa, gawa ang salita ng Diyos. Amen? So kung babasahin mo na siya, hindi mo makukuha na ayun pala ang tinuturo. So dahan-dahan. At kaya naman po, sa pangatlong chapter, isa po sa mga topic dito ay kung paano daw po ang isang nagmamature. Sabi nyo nga po, nagmamature. Mamature. Yan. Na ang isang nagmamature na Kristiyano, marunong magpigil ng kanyang dila. Gusto ko sana palabasin yung dila nyo kasi wag na. Ganun. Baka umarap ka sa katabi yun. Wag na, no? Pero, ang dila, ano nga ba ang meron sa dila? Bukod sa panlasa, no? Sabi na panlasa, masarap pa. Pag wala kang dila, hindi mo malalasahan. Pero alam niyo po ba, matalim din ang dila. Amen. Amen? Sino nakakalam dito ng matalim ang dila? Amen. Diba pag may nasabi ka at nasabihan ka, ang sakit. Amen? Pero alam niyo ba, matamis din ang dila. Kaya nga napao eh. Diba? Kaya ako napao. No, napao. Matamis din ang dila. Pero minsan mapait din ang dila. Amen po ba? Dito sa pag-aaralan natin ngayon, mapag-uusapan natin dito yung tinatawag na ano nga ba ang nagagawa ng dila. Ang salita, actually hindi dila eh, kundi yung lumalabas sa dila, ano yon? Salita. Sabi mo nga, salita. Mag-isip ka ng isang bagay na nasabi mo na gusto mong bawiin. Meron ba? Nabanggit mo sa isang tao, kung gusto mo nang bawiin, wala na, the damage has been done. No? No, ayaw mong sabihin, pero nung time na yun, sa galit mo, nabanggit mo. Bakit? Kasi gusto mo saktan din siya. Nabanggit mo kasi gusto mong insultuhin din siya kasi ininsulto ka eh. Pero ang nangyari, gusto mo nung araw na gusto mo nang bawiin, hindi mo na mababawi. Sabi nga doon sa itlog, nakarak mo na. Diba yung karak sa itlog, kahit anong dikit mo dyan. Kahit siguro lagyan mo ng masilya, hindi pwede, no? Karak pa rin yan. So, ganon katindi ang talim ng dila. Ganon katindi ang pwedeng bigkasin ng isang dila na salita. Kaya po, hindi pinalagpas ni Santiago ang dila. Ang lalabas dito. Bakit? Mamaya natin mapag-uusapan kung ano nga ba ang kayang gawin ng salita. Amen po ba? Ready na po ba ang bawat isa? Amen. Yan, hindi ko na sabihin introduction pa lang yun kasi mag-react na naman kayo. Ayan. So, meron ako nilagay dyan. Ayan. Sige pa, Ate Lia. Ayan, nagpas na natin dyan. So, basahin nga, 1, 2, 3. Ayan, sino dito na yung nakapag-present sa school? Yung parang nag-recital, ano bang tawag doon? Talumpati. No? Yung sa English pa, ano sa English? Speech. Yun na pala, doon na. Diba? Sino ang natatandaan nyo magaling mag-speech? Yung mga nangangan, didato. Ayan. Diba? Napakatamis ng salita. Sino pa? Yung mga liligaw. Diba? Sino pa? Yung mga mayroong kailangan sa'yo. Nangungutang. Ayan. Yung mga ang tatamis ng salita, pero ang dating sa atin na hindi mo alam kung totoo, hindi mo alam kung binubola ka, hindi mo alam kung may intention bang maganda o masama. Pero sa totoo lang, sabi nga no, pag sinabi natin power of speech, ibig sabihin, sa sinasabi mo, meron palang kayang gawin. Amen po ba? Amen. Sino rito sa atin na nakakapag-practice ng kanilang power sa bahay? Halimbawa si Nanay Tinay. Pag sinabi Nanay Tinay, kumilos kayo. Lahat ng nakahiga, tatayo. Yan. Power of speech. Pag sinabi rin ni Ate Yen, tayo na. Ang mga nakahiga, tatayo. Amen po ba? Amen. Parang si Pastor Lan, amen po ba? Amen. Diba napahiming kayo lahat? Power of speech. Sabi nga the power of speech is one of the greatest power God has given us. Nakakita na ba kayo ng leon na nag-roar sa'yo, sumunod ka? Nakakita ka na ba ng unggoy na sinigawan ka, sumunod ka? Di ba hindi ka susunod? Bakit? Kasi hindi mo naiintindihan. Kahit anong sigaw niya, natatakot ka pero hindi ka susunod. Pero ang tao iba. Binigyan ng Lord ang tao ng kakayahang magsalita.
Kaya nga ito din tinatawag na greatest power na meron tayo. Paano? Kasi with that tongue, unang dapat gawin ng purpose ng ating tongue ay magpuri sa Diyos. Can we say amen? Amen. Sa pananalangin. Amen po ba? Panag-pray pa kayo. Di ba? Mas maganda yung nababanggit mo. Kasi hindi mo na alam, tulog ka na pala. Pero pag nagsasalita ka, maiwasan mo ng tungkol sa pananalangin. Amen po ba? Amen. Pero huwag ka namang maglakad dyan na parang naririnig ka. Tama lang. At sinabi din dyan, sa pag-preach ng word, sa pagtuturo, at sabi nga doon, sa pag-share ng salita ng Diyos para ang mga naliligaw ay makakilala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. At marami pang bagay magagamit natin ng ating pananalita. At kapag nagagamit natin ito ng tama, iba ang nagiging tawag doon epekto nito. Amen po ba? But then, sinabi rin dito, isa sa pinakamatinding nagagawa ng ating dila ay yung nakakapagsabi tayo ng masama sa ating kapwa. Amen? Nabanggit nga doon, but with the same tongue, we curse others. Amen? Madapa ka. Sana manakawan ka, masira cellphone mo. Amen po ba? Sabi nga alam niyo po ba na pag nagpapanggit tayo ng mga pagtitinding bagay sa ating kapwa, marami ang nagiging epekto nito sa taong tumatanggap. Sabi ko nga, tinanong ko kayo, anong pakaramdam nyo nung nakatanggap kayo ng matalas ng salita? Sinabi niyo ba, thank you. Ang sakit, sarap. Di ba hindi? Kahit nga lumipas na, pag naalala mo, sabi ko, ano nasabi yun? Nakakapit ko pa rin sa akin. Lalo na yung mga may nasabihan na hindi kayo magtatapos, hindi kayo yayaman. Kapag may nagkwento na, kahit matanda na, nakakwento pa yun. Tatandaan ko, binanggit sa amin talaga. Hindi kami makakapagtapos. Kahit may nakapagtapos na, nasasabi pa rin. Bakit? Kasi masakit na salita. Ang sabi nga dyan, pwede nitong maruwing o masira yung reputation ng isang tao. Kaya nga mahirap ang chismis. Amen? Kaya nga sabi ko, pag may chismis at hindi ko kilala yung pinag-uusapan, sinasabi ko, huwag mo nang ituloy. Kasi hindi ko pa kilala yung tao, sira na sa akin. Sira na yung reputasyon niya. Amen po ba? Kaya tuloy pagharap ko sa kanya, imbis na maging interesado ako makilala siya, pag nakikinig ka sa chismis, nakikita mo palang, siya pala yun. Ito yung nabanggit na mukhang hindi naman ko, baka ganun na. Diba? Tama mali? Tama. Kung na nagagawa ng chismis, nasisira ang reputasyon, hindi mo pa kilala. Kumakalat ang balitang mali. At sabi nga nakagawa rin ito na mag-break ang puso ng isang tao. Hindi lang ito ko sa romance na binasted ka, hindi yun. Minsan nga mas masakit pa yung mahal mo na nung kayo na nasabihan ka na matindi. Mas matindi pa yun sa breakup. Amen? Kaya ang dila natin, kailangan matuto. Ang mga salitang dapat lalabas dito ay nasa sala natin. Amen po ba? Sabi nga the ability to speak words also means the ability to influence others. Kaya nga sino rito mahilig manood ng vlog? Sino pinapanood nyo? Yung mga nag-aawa-away na YouTubers? Yung kung ano-ano sinasabi? O nanonood kayo sa mga nag-vlog tungkol sa salita ng Lord? Doon sa mga positive. Pag nakinig kayo ngayon, ang laki ng impluwensya ng mga vloggers ngayon. Ang dami nilang impluwensya. Bakit? Kasi dahil sa kanila, salita. Actually, hindi sa itsura nila Kasi marami silang itsura, iba-iba Pero sa galing nila magsalita. May nakukuha po ba tayo? So, dapat matutunan natin na ang pagsasalita pala natin ay meron kang ability na makapag-impluwensya ng ibang tao. At matindi ang pwedeng maging task nito. Matindi ang pwedeng maging maitulong nito o maikasira ng isang tao o ng isang grupo. Amen? So ngayong umaga po, pag-usapan natin ngayon yung tatlong bagay na kayang gawin ng dila. Sabi nyo nga po, tatlong bagay. At meron tayong pag-uusapan na 6 na example na nabanggit dito sa ating napag-usapan kanina sa nabanggit. So ready na? Kaya tatlo lang po ito, pero hindi ko mapangako kung gaano katagal ang bawat isa. Kaya makinig po tayo. Ang una po ay tinatawag na power to direct.
Ayan, meron tayong example dyan. Si Richie De Horsey, ayan, o kabayo. Alam niyo ba yung kabayo? Ayan, ano yung nakikita niyo sa kabayo? Yung tinatawag na beat. Pag sinabing beat, ito yan, no? Nakita niyo yung bilog na yan? Yan. Isang parang stick yan siya na nakaganyan. Pag kumanga yung kabayo, para siya nakaganyan. Tapos nandito. Tapos ngayon sa dalawang ring na yan, dyan nakasabit yung pinanggagano ng inete. Kaya pag gusto niya punta sa kaliwa, hindi niya kailangan sabihin kaliwa. Hindi, o kanan. Pag ginalo niya, kakaliwa na si kabayo. Pag kanan, kakanan na si kabayo. At kapag dalawa, ano ibig sabihin? Hihinto. Kaya sabi niya, hiya! Ayan. So, malaki ba yan? Yung beat? Actually, napaka-liit lang. Sino naman dito yung mga tawag doon, nakaalam ng rudder o yung timon? Hindi niyo alam? Kahit gaano kalaki ang barko, hindi yan liliko sa kanan at sa kaliwa kapag walang timon. At ang isa pong nakakamangha dyan, yung timon na yan, napakaliit lang yan. Halimbawa po, ito yung barko. Ang timon, parang yan lang siya. Nakikita niyo? Pero sa tindi niya, kaya niyang magpaliko. Ibig sabihin, kaya niyang mag-iba ng direksyon dahil dun sa timon. Nakukuha natin? So, itong mga dalawang bagay na yan, beat and rudder, isa yan sa mga ginawang halimbawa ni Santiago. Na napakaliit na bagay, pero matindi ang kayang gawing direksyon. Amen po ba? Amen. Sabi nga po dito, no? Una, na tawag doon, diniscuss dito ni Santiago, sabi niya, ang bawat isa daw sa iglesia, nung time na yon ay hindi daw dapat silang magnais na sila lahat ay magturo. Amen? Sabi bakit? Kasi nung time nila, ang lahat gusto maging spiritual leader. Wala namang problema doon. May mali ba na gusto mo magturo ng salita ng Lord? Wala. May mali ba na gusto mo mag-alaga ka ng bagong kaluluwa? Wala. Kaso nga lang, binigyan din ni Santiago yung bagay na ito na hindi kayo dapat magnais na magturo hanggat hindi nyo kayang kontrolin ang lumalabas sa inyo. Baka kaya mamaya tinuturoan mo ng pag-worship sa Lord, bigla pumasok, ay, kilala mo ba si ano? Mag-praise tayo ka Lord, pero mamaya, ay, alam mo, may kasamaan ako ng loob. Makikita natin, ayun yung sitwasyon nila noong time na yun. Gusto magpaka-spiritual leader, pero hindi mapigilan ang pagsasalita ng dila ng masama sa kapwa. Amen? Nakaka-relate ba ang bawat isa? Yes. Diba gusto mo minsan maging maayos ang pananalita mo, kaso nga lang, nasasamahan pa rin talaga ng ibang pananalita. So sabi po dito, bakit kailangan mag-ingat tayo? Alam po ba natin na sinabi rin dito ni Santiago na kung sino kasi ang nagtuturo ng salita ng Diyos, sila rin yung tatanggap ng matinding judgment. Amen? Bakit? Napakahalaga kasi yung tinuturo mo, ginagawa mo. Amen? Kaya nga sinabi dito ni Santiago, na mag-ingat kayo dahil kami mga nagtuturo, kami yung mag-judge ng more strictly. Tapos kayo, gusto nyo magturo, pero hindi nyo binabantayan yung sinasabi nito. Amen? So, mahirap. So, ngayong umaga, gusto ng Lord lahat tayo maging tagapagturo. Amen? Amen. Hindi si pastor lang. Hindi na siya pwede yun. But then, binibigyan tayo ng paalala ng Panginoon na sa pagtuturo natin, meron tayong dapat pagpipigil na gawin sa ating mga dila. Amen po ba? Ayan. So, sabi nito, tingnan na lang natin kung ano yung nagagawa nung rudder at nung beat. Di ba? Sa pagtawag doon sa pagpalin, kung saan gustong dalhin, nadadala. Kung saan gustong iliko, naliliko. So, ibig sabihin, napakatindi na nagagawa nito. At ganoon din ang nagagawa ng ating dila. Amen po ba? Kaya nga sabi, napakahalaga, tumungo tayo sa mga teachers. Meron po bang guro dito? Wala, no? Pero, sino rito yung nakaranas sa inyo na nagkaroon kayo ng teacher na parang hindi nagtuturo? May natutunan ba? Wala. Sino rito yung nakaranas na may nagtuturo sa inyo pero kalokohan na nagtuturo sa inyo? Natututo, di ba? Kaso nga lang, kalokohan. Amen?
Sa isang nasyon, kapag ang leader, tuturuan niya na maging, tawag doon, maging communist. Alam ba mga communist natin ng mga bansa? China, North Korea, Russia. Bakit ang isipan nila komunista? Kasi nadadirect sila ng leader nila. Amen? Na kapag sinabing ganito, dapat ganito lang, ito ang gawin natin, kahit mali yan, pero kailangan natin paglaban ng bansa natin. Magulat kayo sa North Korea, ang tingin nila sa presidente nila ay Diyos. Ang tingin nila sa presidente nila, lahat ang sabihin, hindi dapat mabalik. Amen? Bakit? There's a power to direct. Kaya tayo sa atin ngayon, napakahalaga na ang sasabihin natin nakabase ba sa sarili mong kaisipan at damdamin o nakabase sa salita ng Lord? Dapat nakabase sa salita ng Lord. Dahil kung sino pwede mo makausap, pwede makapag-direct sa kanya yan, papalayo sa Panginoon o papalapit sa Panginoon. Nakukuha po ba natin? Kung mga inaantok, laban! Sige pa, ikurot mo nga yung katabi mo. Ang dami ko nakikita pumipikit Yan, pag nanood yan ng teledrama, hindi yan pumipikit. Yan, huwag kayo magpatalo sa kalaban, kapatid. No? Naging sensitive tayo. Hindi ang paglaban ng kapatid ng kalaban sa inyo. Inaakbayan kayo ngayon. Kapatid, huwag ka makinig dyan. Yung dila mo, ha? Alam mo na yan. No? Ingat. Amen po ba? Ayan. Sabi nito, in selecting the beat and the rudder, James presented two items that are small of themselves, yet exercise great power. Sabi nga tulad ng ating dila. Sabi nga po, a small beat, yung beat kanina, enables the rider to control the great horse. Madali pang, tawag doon, paamuhin ng kabayo? Hindi po, sisipahin ka niyan. No? Sisipahin ka niyan. Pero pag napatay na yan, at nilagay mo na yun ng beat, susunod na sa'yo yan. Dahil ba sa'yo o dahil dun sa beat? Dahil dun sa beat, At ganoon din naman yung rudder. Napakalaki ng ship, at kahit napakalakas ng current, kaya na pa rin palikuin kung saan niya gusto. Yung tawag doon yung captain. Amen po ba? Sabi nga po, both the beat and the rudder must overcome contrary forces. Ano yung contrary forces sa kabayo? Yung lakas ng kabayo. Kailangan yun malabanan. At sa barko, yung current ng tubig, pwedeng malakas ng alon. Pero kailangan niyang labanan. At ganoon din ang dila. Ano yung contrary sa atin? Yung tawag doon, sinful nature. Sabi mo, sinful nature. Nakakilala ka na sa Lord, pero pag nagagalit ka, gusto mo magsalita ng masakit. Amen? Nakakilala ka na sa Lord, pero pag nagalit ka sa isip mo, parang may gusto kang sabihin na makasakit sa kapwa mo. Amen po ba? Amen. At minsan, nakakilala ka sa Lord, pero yung yabang mo, gusto mo pagyabang pa. Amen po ba? Amen. Sino rito hindi mayabang? Ako wala nag-amin, mayabang lahat. No? Akala natin minsan masakit na salita, pero minsan yung yabang. Pero wala sa lolo ko. Tayo na nga yung lolo ko, pinag-ayabang mo pa. No? Kami ganun dati. Ang mahalaga yung ngayon, hindi yung dati. Kaso nga lang yung dila natin, Post school. Sabi nyo nga, mayabang. Pero pakagaw pa lang, nakakairita na Kaso lang minsan tayo ganun. At hindi natin napipigilan yung dila natin ang kapagsalita ng yabang. Amen? At marami bang mga bagay tayo nasasabi na hindi dapat. Pero sabi nga yung sinful nature, yan kasi yung tawag din yung force. Na talagang nagputulak sa atin na makapagsabi tayo ng hindi nararapat. Meron pa ba rin pag nagugulat, makakapag-PI? Yung pag nagulat, ito mama yung hiniliit mo, dito, sino nakaranas doon? Talagang, I pray, mabago na tayo. Amen po ba? I pray na kapag nagagalit tayo, natututo tayong magbigil ng ating pananalita. Amen po ba? Sabi nga po dito, the human tongue also must overcome contrary forces. We have an old nature that wants to control us and make us commit sin. There are circumstances around us that could
make us say we ought not to say. At minsan nga, matalim pa rin ang pananalita natin kahit tama ang gusto natin sabihin. Naranasan niyo ba yun? Na kahit maganda yung intention mo, pero yung pagkakasabi mo, mali ang pamamaraan. Kasama rin po yun. Hindi porkit tama, maayos. Minsan kahit tama, pero hindi maayos ang pagkakasabi. Dapat po, matutunan din natin ang bagay na yun. Amen po ba? So, dito ako nalagay mo dyan natin. Ayan. So sabi dyan, ano? The tongue is a small member in the body, and yet it has the power to accomplish ano daw po? Great things. The human tongue must overcome contrary forces because we have an old nature that wants to control us and make us commit sin. At ano nga daw po ang dapat mangyari? We need the, ano daw po? Holy Spirit. Sabihin niyo po, we need the Holy Spirit. Bakit kailangan natin ba ng Espiritu Santo? Kasi ang katotohanan, hindi natin kayang pigilan. Hindi natin kayang pigilan ng dila natin. Ang sarap kaya magsalita pag galit. Diba? Sino dito yung pag galit ayaw magsalita? Meron ba? Hindi. Pag magalit ka, gusto mo magsalita, ang sarap kaya makapagsabayan. Diba? Pataasan pa yan. Hanggang magbasagan na kayo ng mukha. Ganun talaga eh. Kaya nga kailangan natin ng banal na Espiritu Santo. Ano nga pa yung bunga ng banal na Espiritu Santo na pwede natin i-apply? Gentleness, ano pa? Self-control. Kung wala ang banal na Espiritu Santo, nakaw. Gulo-gulo na tayo dito. Habang hindi sinasabi si Pastor at hindi kayo agree, Pastor! Ang sakit niyan, ako na naman pinapatamaan mo! Maglabas ka! No? Di ba? Kaya mas kailangan natin ng banal na Espiritu Santo para i-control ang ating dila. Ang lalabas dyan. Sabi, then we need not fear saying the wrong things. Bakit? Kasi bago mo pa sabihin, papaalalahanan ka na. Nasa isip mo pa lang, sasabihan sa'yo ng Holy Spirit. Alam mo yan, hindi mo man narinig na wag. Alam mo na kagad na hindi mo dapat sabihin. Masasaktan siya pag sinabi mo. Amen po ba? Kaya, napakahalaga na matuto tayo magpasakop sa banal na Espiritu Santo. Maging sa ating pananalita. Kaya nabanggit dyan. Or even saying the right things in a wrong way. Amen po ba? Tama naman, di ba, na i-rebuke natin. Pero kapag hindi right way, yung wrong way, Kristiyano ka na, ba't ganyan ka pa rin? Kristiyano ka na, hindi ka pa nagbabago. Kung sinabi mo yung kapatid mo ng gano'n, mananatili yun dito. Kasi sabi mo, judgmental dyan. Dito ako sa'yo, hindi ako pinapansin. Pero kung sabi mo lang, mga kapatid, yan, para example lang, ano, ang Lord, may pag-asa tayo na kahit na nahihirapan tayo ganito, kahit tayo pag-uwi, gusto mo lang sa Lord yan, yung mga bagay na hindi tama. Amen po ba? Kasi madam, minsan may mga tao talaga kailangan matindi. Ano? Kapatid, huwag mo nang paluin ka ng Lord. Kapatid, huwag mo nang paluin. No? Kailangan pa nag-report tayo merong love. Sabihin nga, love. Love. Ayan. Pag nag-report, may love ha. Huwag yung matindi, na parang gusto mo talagang bangguhin, gusto mong pilayin yung kapatiran. Hindi ka doon. So sabi nga po dyan, ano? When Jesus Christ is the Lord of the heart, siya rin ang magiging Lord ng iyong mga labi. Ibig sabihin, kapag Lord ang naghahari sa puso mo, hindi pwedeng, hindi niya pagharian din ang nasabihin mo. Sino nakakaalala sa atin na nung tinanong, ano bang, saan pa tayo tututumi? Sa kinakain natin? Kaya nga nagiging discussion pa rin, kailangan ba kumain ng dinuguan? Amen? Huwag kang kakain ng dinuguan kasi dudumi ka. Yan ang mga sinasabi ng iba. Pero ang sinabi sa Biblia, hindi ka dudumi sa mga pagkain na papasok sa iyo o yung mga bagay na pumapasok sa iyo. Nagiging marumi ka sa mga bagay na lumalabas sa Biblia. Amen po ba tayo sa salita ng Lord na yan? Amen. Kasi sinasabi ko, ano ang laman ng puso, kayo nang lalabas sa iyo. Amen po ba? Kaya kapag ang laman ng puso mo ay salita ng Lord, pag-ibig sa Panginoon, kahit galit ka, sasabihin mo, Lord, para kasi Jesus, patawarin niyo po sila.
Lord, bigyan mo po ako ng pusong maunawain. Lord, kahit po mahirap, Lord, tulungan niyo po ako. Kahit gusto ko ng patulan to, bigyan niyo po akong pagpipigil sa sarili. Amen? Pero kapag ang puso mo, si Satan na naghahari, hindi si Lord na nakaupo dyan, kapag ka ni Satanas, saktan mo. Hindi mo makaya saktan ng physical kasi malaki, saktan mo sa puso. Saktan mo sa salita. Turugin mo yan. Bigyan mo ng takot. Nakakuha natin. Kaya kailangan sa puso mo ang Panginoon ng hari. Para kung ano mang sabihin mo, siya ang nagdadaya. Amen po ba? Kaya napakahalaga na makita natin na ang tawag ng kapangyarihan ng dila. Power to direct. Lalo na sa mga magulang, taas nga kami ng mga magulang. Yan. Hindi kayo mahiya, taas kami. Sa mga magulang, may mga anak tayo na kailangan may direct natin ng tama. Amen po ba? Kapag hindi natin madadirect sila according sa salita ng Lord, saan natin sila magagaling? Paglaki nila, pagtanda nila. Pasasalamatan ba nila tayo paglaki nila o magagalit sila sa atin? Nasabihin nila, ba't hindi mo ako kinahit ng ganito? Bakit dito mo ako dinala? Para kung ano man ang mangyari sa kanila paglaki nila, pero dinirect mo sila, hindi ka nila sisisihin sa Lord. Amen po ba? Kaya nga, we have the power to direct, lalo na sa mga anak natin. At sa inyo naman mga kabataan, mag-ingat kayo sa mga papakinggan ninyo. Mag-ingat kayo sa mga susundan ninyo. Mag-ingat kayo sa mga gagayahin ninyo. Dahil sa mga naririnig ko sa kanila, it has the power to direct your lives. Amen po ba? So, maging, wise. Maging matalino. Higit sa lahat, matuto kayong makinig sa Panginoon, sa kanyang salita. Amen po ba? Sabi nga po dito, alam niyo po ba na sinabi sa Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue. Amen? Intindihan, buhay at kamatayan nasa kapangyarihan ng dila. Kaya sabi ng judge, guilty. Hatulan yan ng kamatayan. Amen? Maging sa atin, paano magabuhay ang relationship natin sa kapwa natin na sa kapangyarihan ng dila? Paano mabubuo, titibay ang relationship? Sa dila. Kapagkakatiwalaan pa ba ito? Sa lahat ba ng sinasabi na ito, katotohanan, puro kasinungalingan? Amen po ba? So, death and life are in the power of the tongue. Kaya nga si David, si Haring David, sinabi sa Psalms 141 verse 3 and 4, ito yung naging prayer niya. Set a watch, O Lord, before my mouth. Keep the door of my lips. Bantayan daw ng Panginoon ang kanyang labi. Bakit? Sabi niya, incline not my heart to any evil thing. Kasi alam ni David bilang hari, kung ano yung masabi niyang masama, gagawin ng buong kaharian. Susundin ng buong kaharian. Kaya napakahalaga na alam ni David kung ano ang dapat lumabas sa labi niya. At ngayon naman sa atin, bilang mga Kristiyano, dapat alam natin kung ano ang dapat lumabas sa ating mga labi. Amen po ba? Ayan. So the words you speak affect the lives of others. Yes, the tongue is like a beam and a rudder. It has the power to direct. How important it is that our tongues direct people in the right way. Nakuha po ba natin? Kaya punta po tayo ngayon sa pangalawa. Sabi dyan, the power to destroy. Ano yung example? Una, apoy. Makita niyo yung nangyayari sa apoy. Una, daw? Maliit. Tapos palaki ng palaki hanggang maging sobrang laki na. At ito pangalawa, ang cute pa ng hippopotamus. Sino rin kayo nakakita sa hipo? Diba? Alam mo ako, cute ko sa hippopotamus. Pero alam niyo po ba na ang hippopotamus, isa pala yan sa pinakamatinding animal. Pinaka-wild. Huwag kang lalapit dyan dahil papatayin ka talaga yan. At hindi na basta papatayin ka, dudurugin ka. Apak-apakan ka, ngumuyang-nguyain ka, pero hindi ka kakainin. Kasi ano yan tawag doon. Alam mo, herbivore? Pero matindi siya. So, ang naging tawag doon, ito yung pangalawa na naging example, ni Santiago.
Yung tungkol sa apoy. Unahin natin yung apoy. Sabi po dito, a fire can begin with just a small spark. Amen? Small spark lang naman, wala naman nagsimula sa malaki. So, but it can grow to destroy a city. Sino yung nakakakita dito yung nangyaring wildfire sa California, sa Australia? Nakita niyo ba sa balita? Yung sa, tawag dyan, wildfire sa forest. Alam niyo po ba na sa sobrang init lang yon? At sa sobrang init, yung mga tuyong dahon o yung mga damo, bigla silang nagliyab. Maliit lang. Yan. At nung sa maliit na yon, humangin. At paghangin, kumalat ang dila ng apoy. Amen po ba? At ano nangyari? Nagsimula sa maliit, isang buong syudad ang nasunog. Yun nangyari sa Hawaii. Recently lang, pinaka-latest. Nakita niyo yung nangyari sa Hawaii? Nagsimula lang yun sa maliit na apoy. So sabi po ganun katindi, our words can start fire. Ang ating mga salita ay pwede magpasimula ng katulad ng isang maliit na apoy. Like a fire, the tongue can heat up things. Katulad daw ng isang apoy, ang salita natin pwedeng magpainit ng bagay-bagay. At ang matindi dyan, nung nagkagulo na, ikaw pa yung hindi kasama. Kasi ang totoo, pinag-away mo yung dalawang tao. Wala na mo yun? Uy, sinabi ni Tama? Matindi ang magagawa niyan. Fire not only starts small and grows. Ang isa pa sa matinding nagagawa ng apoy, kapag tapos ng apoy, ang sinatawag na dumi. Defile. Ang sinasabi mo, parang ganito siya. Sana mag-ingat tayo, gusto ko makuha ninyo. Kaya mag-ingat tayo magbanggit ng masama sa kapwa natin. Sa kapamilya mo, mag-ingat ka. Kahit gaano mo siya kakilala, kahit gaano mo na siya kakilala, kung ano man yung meron siya na hindi maganda, huwag mong ikwento sa iba. Sa asawa mo. Mga may asawa rito, may kinasama, makinig kayo. Kahit gaano, anong negatibo nakita mo sa kanya, huwag mong ikwento sa kumpare mo. Huwag mo ikwento sa kumare mo. Huwag mo ikwento sa kung sino-sino. Dahil kahit lumipas ng panahon, yung dumi na dumikit doon sa isip yung pinagkwentuhan mo tungkol sa asawa mo, nakadikit na sa kanya. Amen po ba? Parang antindi ng pagkasabi ni Pastor, Kasi ang totoo, tulad ng apoy, may nakita ba kayo na nasunog? Kulay puti? Yung lugar? Hindi. Anong kulay? Itim. At ang kadalasan, yung itiman na yun, hindi na yun magagamit. Amen po ba? At habang tumatagal, nandoon lang siya. Parang dyan sa may Pilbes, nakita nyo dyan? Meron dyan napakaganda na bahay, pero nasunog yun. Hindi nila magamit. Pag dumadaan ka dyan, sayang mo. Pero makita mo sila may itim. Ibig sabihin, dumadaan ng panahon, pero yung dumi, nandoon. Kaya kapag may sinabi ka sa kapwa mo, kahit dumipas na, yung dumi, nandoon tayo. Amen. Amen? Kaso lang ang matindi, ikaw pala pinagmula ng apoy, at ikaw din ang nagdulot ng dumi. Gusto ba natin yun? Kaya bilang Kristiyano, ano sinasabi sa atin? Tame your Lalo na, dapat ikaw ang una nagpoprotekta sa mga mahal mo sa buhay. Hindi ikaw ang dapat pinagmumulan na ikasisira ng iyong pamilya. Hindi ka dapat ikaw pinagsisimula ng kasisira ng iyong kapwa. Amen po ba? Amen. Nakuha natin? Sabi ko nga, parang ayun yung pinakapunto niya. No? Pero sige, basahin natin. Sabi rito, our words can start fires. Like a fire, the tongue can heat things up. And fire not only starts small and grows, it creates heat, it also defiles, no? Nabanggit natin kanina. At sabi nito, as it spread, fire destroys. And the words you speak have the power to destroy. Kaya nga, napakahalaga na binabantayan natin ating sinasabi. Kahit na alam nating totoo yun, kung hindi mo naman kailangan sabihin, wag mong sasabihin. Huwag mong i-broadcast. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong i-broadcast. Sa totoo lang kasi, wala namang mapapala yung makikinig. Amen?
Tinuturuan mo pa siya maging chismosa. Marites. Matindi yung marites. Alam mo po ba yung word na chismis? Mula pa nung una hanggang ngayon napag-uusapan yan. Bakit? Kasi yan isa sa pinakamatinding ginagawa ng dila. Amen? Maraming nasirang pamilya dahil sa chismis. Maraming nasirang buhay dahil sa chismis. At maraming nasisirang church dahil sa chismis. Kaya hanggang ngayon, ayun ang nagiging topic. Ayun ang tinuturo sa atin ng Lord. Kasi yung chismis, matindi. Dahil yung salita, matindi ang nagiging paninira. Amen po ba? Hindi galit si pastor. Pero ito kasi yung katotohanan. Kaya hanggat maaari, tayong mga nagsisimula pa lang, matutunan natin pigilan ng dila natin. Para hindi ito maging tulad ng isang apoy. Amen po ba? Sabi nga po, no, ang apoy, pag kaya mong i-tape, anong pwede magawa? No, pwede ka makakuha ng powder dyan. Pwede ka makapagluto. Amen po ba? Kapag marunong mong i-tape o i-contain ng apoy, napakaganda na magagawa. Pag malamig, pwede mo siyang pang mainit sa lugar. No, kapag magluluto ka, kailangan mo ng apoy, pwede mo ipang luto. Amen? So, doon natin makikita ang isang bagay na pwede makadestroy, pero pag nagagawa mo ng tama, malaki ang benepisyo. Amen po ba? Amen. Katulad yan ng dila mo. Ng pananalita natin, kapag kaya natin i-control, kaya natin ma-contain, kaya natin i-tame, magagamit natin ko ng tama at makakapag-build up sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. Ganun din naman sa animals. Sabi nga, no, ang isang animal, mahirap i-contain. Pero pag natutunan mo ang isang aso na turuan, sino yung mga aso? Sino dito yung kayang sit? Stand up, jump, roll over. Sabi ko sana example, kaso wala naman tayong aso dito. Yan. Di ba? Kapag kaya mong matutunan na i-tame yung aso, o yung pusa, o nakakita rin tayo ng mga tigre. Di ba? Nakakita na kayong tigre na utusan, yung mga elephant na utusan. Di ba nakakatuwa? Ganun din naman ang dila. Nakakatuwa rin, nakakapagbigay saya sa iba kapag kaya mo kontrolin. Amen. Pero kung hindi mo kaya kontrolin, para siyang mabangis na hayop. Ang lakas niya makapangsakit. Ang lakas niya makapanira. Ang lakas niya talagang tawag doon, parang ang sinasakmal. So, kung ang dila ay parang apoy, at tulad ng isang mabangis na animal, kaya power to destroy, pero kapag kaya mong pigilan, yung benefits makukuha mo. Amen po ba? Kaya nilagay dyan, nilagay nga dyan na some animals are poisonous. Alam niyo po ba, ang matindi kasi sa poison, ito, may mga lason pala na hindi agad tumatalab. Alam niyo po ba yun? Parang ganito lang siya yung rabies. Sino nakakalam ng rabies? Yung nakalala may napanood ako sa Facebook, para nakagat ata siya, o nakalmot o nakagat ng pusa ng last year. Pero ang epekto ng February next year. Yung tagal. Ibig sabihin yung rabies, dahan-dahan, umakit sa kanyang utak. So ganun din yung salita mo na parang lason. No? Salita natin na parang lason. Pag hindi tayo maingat, ganun din pa rin ginagawa para sa poison. Na dinalason, pinapatay unti-unti kung sino man yung nasabihan mo. Amen po ba? At hindi po maganda yun. Hindi po maganda na ikaw. Sino na rito yung nalason? Nakilala ako. Nalason. Ang sarap kasi ng abote. Kasama anong abote ba yun? Matindi. Talagang isang buong pamilya, no? Mahirap po malason. At mas mahirap po ikaw yung nagiging saninong lason. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Amen. Ingatan mo ang sasabihin mo na huwag maging lason sa kapwa mo. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi nga po, dapat talaga matutunan natin na ang puso natin ay pagarian ng Diyos. Sabi mga, ang puso ko pagarian ng Lord. Puso sa Amen, Lord.
O, gawin natin pa sa Lord. Sige, sabi niya, Lord. Lord. Pagalian niyo po puso ko. Maging ang mga salitang lalabas sa dila ko. Hindi mo salitang labas sa dila ko. Ayun yung kailangan natin. Bawat araw. Sabihin ko sa inyo, bawat araw talaga. Kasi nga, anong sinasabi? Bakit puso, pastor, eh, dila? Kasi nga, nagmumula lahat sa puso. Ano ang laman ng puso? Ayun ang lalabas sa bibig. Amen po ba? Ayan. At panghuli. Yan, panghuli na. Pwede mo palakpakan natin ang Lord. Palakpak pag panghuli na. Ano? Ayan. Pero siyempre, alam ko namang ayaw nyo matapos pa. Pero kailangan natin tapusin mga kapatid. Kasi alam ko naman nasisiyahan kayo sa salita ng Lord. Pero naunawaan ko kayo talagang kahit ako rin pag nakikinig ako dyan, lumalaban din ako. Yun ang parang kami. Amen! Yes, makagano na pala ulit. Kaya naunawaan ko kayo. Hindi ako nagagalit sa inyo. Ba't naman ako magagalit? No? Talagang mahirap pumupo at makinig. Amin, mula pa nung kinder ka hanggang ngayon, tapos ka sa pag-aaral ko. Makikinig ka pa rin. Pero kailangan huwag naman natin palagpasin. Sa labanan lang, yan. Gawa tayo ng mga paraan para magising. Amen? So, ang huli, sige pa ate. Yan. Power to deny. Ayan. Ano yung una natin nakikita? Ba, tubig? Sino rito yung pag naliligo, naiinis? Bukod kayo ron. Ay, bukod kayo ron. Hindi ka na. Pag pumunta kayo kala Ruth, sabi ko lang muna kayo pag pumunta kayo kala Ruth. Yan ano, para alam niya na. So, pag nung nakaraan lang, pumunta kami sa Quezon, naligo kami sa may talon. Ayan. Tapos, bakit kasi dito fountain? Pag sinabi kasi fountain, para siyang tumutukoy siya sa refreshment na, diba? Kaya nga yung sa tubig, pag inapaka mo, may fountain, diba? Iinom ka. Sabi nga pag nakakita ka dito, nakaka-refresh. Amen? Inatulad din ni Santiago na ang salita mo ay tutulad ng isang fountain. Bibilisan natin. Gagawin kong simple yung explanation pero rough. Simple na lang Ang fountain, pag naligo ka dyan, masarap. Amen? Lalo na kapag marunong ka lumangoy pag tumalon ka dyan. Diba? Amen? Si Renzi, pinatatalo namin. Kaso natakot kami baka pagbagsak, iwalay na. Ako na lang, sabi namin. Ayan. Sabi, pastor, yung dila mo ha. Itain mo yan. So yun, pinakita ng fountain, maganda yan, nakaka-refresh yan. Kaso nga lang, alam niyo po ba, yung fountain, pwede rin yan biglang parang maging, tawag doon, maging parang baha. Sino din yung nakakita sa inyo na yung naliligo sila sa isang ilog? Mas biglang lumagasan po. Ano nangyari? Nalulog. Amen? Ganun din yung salita mo. Minsan, makaka-refresh sa iba, pero minsan nakakalutod sa iba. Hindi bigat naman ang sinasabi ko. Ang tindi naman yan, hindi ko naman lunok. Tama? Hindi ko matanggap. Parang naman grabe ang bigat niyan, nalulukog na ako. Amen po ba? Ang isa po sa nakakangha sa ating Panginoong Jesucristo, kapag siya po nagsasalita, may katotohanan. Amen? Pero may katotohanan, kahit nasasaktan ka, may kadikit yun na malirefresh ka. Amen po ba? Tayo mga Kristyano, dapat ganun tayo magsalita. Amen? Amen. Huwag naman yung bagay na parang gusto mong idikdik na malunod na yung tagapakinig mo. Kaya nga, sa mga nagtuturo, ay hindi na mga tao din, isa sa pinag-aaralan namin. Huwag na huwag kang mag-preach na meron kang pinapatukuyan na isang tao. Halimbawa, nagtampo kayo Kuya Jury. Yan. Magkagawa kang share kunyari sa akin na si Jury. Kaya pag tayo ko rito, parang lahat ng sasabihin ko tungkol sa kanya. Amen? Isa yun sa tinuturo sa Bible School na huwag kang magtuturo na meron kang pinapasalingan na isang tao. Dahil hindi dapat nangyayari. Amen po ba? Dapat ang salita, ang ituturo mo ay para sa lahat. At walang intensyong patamaan na isang tao o ilang tao. Hayaan mo ang Lord ang mag-convict. Hindi ikaw.
Amen po ba? Dahil matututo yan sila. Amen po ba? Dahil kung ang isang tagapagsalita, halimbawa sa mga care group, o sa mga Bible study, o sa mga youth, no? Huwag niyong gagawin personal. Pag nagsishare kayo. O kaya, pinasabihan sa inyo, sige, magpasalamat ka na. Huwag mo rin gagawin personal sa isang tao. Dahil yung sinasabi mo, ibis na makarefresh sa iba, nalulunod na pala sila. Amen po ba? Pangalawa, ano yung nakita nyo? Puno. Sino rito yung nakaisip dati na yung puno walang ugat? Ako yun. Sabi ko sa inyo, ang tingin ko sa puno yung cauliflower lang. Alam niyo cauliflower? Yung sa ginalagay sa tapsoy. Di ba pag ginano mo siya, ito yung puno, parang sa kanya nakagad. Naintindihan ko lang yun yung napag-aralan namin sa school na meron palang ugat. Ang isang puno, matindi siya, di ba? Ang nagagawa niya. Kapag ang puno, malugo ang ugat, malalim ang ugat, posible ba ang baha? Hindi. Ano nangyayari? Posible ba ang landslide? Hindi. Gusto ko makuha niyo yung tawag doon, yung konsepto. Kapag ang isang Kristiyano, rooted siya sa salita ng Panginoon, ang salita mo nakakapagpatibay. Makukuha natin? Amen. Tulad ka ng isang puno na sinabi nyo sa Psalms chapter 1. No, sinabi siya na para siyang isang puno na nasa batisan na lagi siyang refresh. Ang isang Kristiyano, kapag ikaw ay rooted sa salita ng Lord, lagi kang refresh. Matibay. Kaya lahat ng sasabihin mo, nakakapagpatibay sa kapwa mo. Hindi siya nakakapagpa-landslide. Hindi siya nakakapagpabagsak. Amen? Kaya nga sa isang Kristiyano, iwasan natin magiging katitisuran tayo. Amen. Sabi nyo nga, huwag tayo maging katitisuran. Right. Bagong dating lang. Hindi narinig na hindi tama, ay ayaw ko dyan. Kasi sinabi, sa pastor ko pa narinig. Ayun, mahirap. Leaders pa naman. Totoo po yun, sasabihin ko sa inyo. Minsan, akala natin, sasabihin natin, hindi kailangan mag-focus ka sa Lord. Fix your eyes on Jesus. Kasi hindi ganun eh. Kailangan mag-ingat tayo dahil may nakikinig sa'yo, may tumitingin sa'yo. Amen po ba? Amen. Sa pagpunto niyo pa sa lipa, may tinitingnan kayo, wala? Diba? Yung crush niyo, bukod sa crush niyo. Diba? Dito sa pagpunta niyo rito, diba? Ang mga leaders, tinitingnan niyo rin. Hindi pwedeng hindi. No? Kaya dapat maging maingat tayo. Alam niyo ba, pag uwi niyo ng bahay niyo, ganun din. Sasabi siya, ay, galing church yan, tingnan natin. Amen, hindi. Sa trabaho, pag nalaman born again ka eh, ititest ka agad. Amen. Sa school, pag nalaman born again ka, ititest ka agad. Born again ka, shut tayo. Amen. Born again ka, nagmumura ka ba? Sabi nga, share ko lang saglit, no? Sa trabaho, siyempre online lang kami. Kung nalaman nilang pastor ako, noong una, ayaw nila, nahihiya daw sila sa akin. Nahihiya sila. Pero bandang huli, tinetest na nila ako. Hindi ko na sabihin kung sino-sino sila. Tinetest na nila ako ngayon na, may pastor dito. Nalalaman tuloy ng pastor natin na nagkasama tayo na mga fornicator tayo. Nalalaman nila na nagkasama tayo na wala sa atin, hindi uso sa atin yung kasal. Tapos sasabihin nila, ay, okay lang yan kay Kuya Ryan. Baka Ryan, nagmumura ka naman din dati. Ginaganon nila ako. No? Hindi ko lang pwede sabihin sa kanila na sabihan ko sila ng ano. Alam niyo po ang ginagawa ko lang, hindi tayo ko lang sila. Magaling lang ako. Pero sa puso ko, gusto ko lang silang sabihan. Gusto ko silang turuan. No? Pero hindi yun yung time eh. So, kung nalaman nila na pastor ako, walang araw na hindi nila ako sinusuko. Pero titingnan nila kung ano yung response. Kaya nga, glory to God, ang tawag sa akin ng TL ko, ako daw yung team member na pinakamaunawain. Hindi maunawain sa process kundi sa mga kasama.
Dahil po sa trabaho, kung kayo po yung nakakarinig sa kanila, puro po talaga mura. Mula simula ng ship hanggang huli ng ship, akalain mo napunta ka sa tip na gano'n. Bakit? Kasi kailangan mong mag-diwala. Kailangan makita nila na pwede pa pala. May pag-asa pala na may ganun pa rin. Na, kaya nga yung isang kasama ko mahilig magsabong. Alam mo ngayon, hindi na siya nagkasabong. Kasi minsan nasabihan ko siya na hindi natin pwedeng ano yung tawag din yung pagpapala sa swerte. Amen? Kasi ang totoo, wala namang swerte. Naniniwala ba kayo walang swerte? Amen. Kasi kung naniniwala ka sa swerte, sinasabi lagi, ikaw ang pinakakawawang tao. Kasi hindi mo alam kung ano yung tinatawag ng pagpapala na namumula sa Diyos. Amen po ba? So doon niya naunawaan, kaya hindi na siya kayo nagsasabong. Ang ginagawa niya na lang, nagtatanim na lang siya ng mais. Ayan. Sabi, magtanim ako ng mais, dito sigurado ko may kikita ako. Sabi, sa sabong, isabong, yung online sabong. Sabi, tumataya ako, nananalo ako, pero mas malaki talo ako. Tumataya rin siya ng tawag doon yung sa live. Yung sa ring, sa arena. Sabi, pag nandoon, ang lakas makahikayat ng tumaya. Ang laki ng pera mo, pag-uwi mo, wala kang dala. Amen po ba? So, yung buhay mo, yung pananalita mo, ano ba ang makikita nila? Makakapagpatibay ba sa kanila? O makakapagpalandslide sa kanila? Ano ba bang nagagawa ng isang puno? Di ba kapag mainit, masarap sumino sa ilalim ng puno? May mga tao ba na gustong lumapit sa'yo dahil parang nakakaramdam sila ng ginhawa? O sa paglapit nila sa'yo, parang anong rosas, puro ka tinik. O kaya puro ka langgam. No? Puro ka ba antik? Naranasan niyo yun, kumapit kayo sa puno, puro antik. Diba? Bilang Kristiyano, dapat tayo yung tutulad ng isang puno na kapag may pamausap sa atin, nararamdaman nila yung ginhawa. Nararamdaman nila yung kapahingaan. At sa pag-usap nito, hindi to toxic. Kapag kausap ko itong taong to, nare-refresh ako. Hindi pa yung katulad nung may kausap ng isang tao, parang mo nagkausap ka, problema mo, number 1 lang. Pag-uwi mo, number 10 na. Nadagdagan. Pag siya na pinaproblema mo, mas matindi na ngayon. Yung problema mo, naset aside mo, siya na pinaproblema mo. Samantalang pumunta ka doon para ma-refresh. Huwag ganun. Amen po ba? So dapat tulad ng isang puno, nare-refresh kung sila nakakausap natin. Paano sila mare-refresh? Sa salita ng Diyos. Malaman nila na may Diyos na makapangyarihan, may Diyos na nagmamahal sa kanila, may Diyos na lumikha sa kanila na hindi sila mapabayaan. Amen po ba? Na sa bawat problema, may pag-asa, may solusyon sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen po ba? Meron ba nito Kristiyano, pag kinausap ka ng isang hindi Kristiyano, parang wala kang Diyos pag kinausap ka? Hindi na matapos-tapos yung utang ko, parang hindi na ako makakawala dun. Ay, wala nang pag-asa yung asawa ko. Sa sitwasyon namin, ganito na yung buhay namin, wala na to. Hindi. Kapag may problema, dapat may nakikitang solusyon ng pag-asa sa iyo. Amen po ba? Hindi mo man nakikita pa ngayon, sabihin mo, nananampalataya ako, kaya pa rin baguhin ng Panginoon ang sitwasyon namin. Nananampalataya ako, kaya akong palayain ng Lord sa mga kautangan. Amen? Nananampalataya ako, kaya akong pagyamanin ng Panginoon yung sapat at para sa amin. Amen po ba? Amen? Amen. Ayun yun. Kaya nga sinabi rito, no? Dito ako magtatapos. Yan, hindi ko na tinakil yung sa uli. Kasi kailangan natin medyo bilisan. Napaalalahanan din tayo dito ni Santiago na dapat sa labi natin hindi lumalabas ang dalawang bagay. Dapat daw lumalabas isa lang. Sabihin natin isa lang. Salam. Pag nagmahal ka ng tapat, ilan lang dapat ang mamahalin mo? Salam. Isa lang. Kapag mayroon kang Diyos, ilan lang ang dapat Diyos mo? Salam. Kaya dapat sa bibig mo, isa lang ang lumalabas. Hindi pwedeng lumalabas ang papuri sa Diyos, ang pasasalamat sa Diyos, at pag uwi mo, lalabas naman sa iyo ang masasamang
salita. Amen. Kailan ba nangyari na ang tubig tabang at ang tubig alat ay nagsama? Kailan ba nangyari na ang puno ng mansanas ay namunga ng puno ng mangga, mangga, bunga ng mangga? Ang puno ng mangga, anong tsura nun? Hindi, di ba? Ibig sabihin kapag Kristiyano ka, malinaw lang, dapat ang lumalabas sa inyo yung mga salitang nakakapagbigay ng papuri sa Panginoon, mga salitang nakakapagbigay ng pag-asa sa kapwa mo, mga salitang makakapagdala sa isang kaluluwa papunta sa Panginoon. Amen po ba? Sabi nga po, no, tulad po ng fountain, tulad po ng isang puno, nawa po ang salita natin ay maging refreshment din sa ating kapwa. So may mga example po dito, maikli lang. Matutunan daw natin itong sabihin. Sabihin niyo nga po, please. Please. Ulit, sabihin natin, please. Please. Thank you. Thank you. Sino yung nakapagsalita nito lagi? Amen. Alam niyo po ba na kapag nakakapagsalita kayo niyan, sabi nito, when you use that word or these words, you are treating others like people. Tinutulog mo sila na isang tao na may emosyon. Hindi parang gamit lang. Amen? Sabihin, nag-show ka ng appreciation. Amen? Pero pa ito na-appreciate, nasaktan, hindi, di ba? Ang appreciation, nakakapag-encourage, nakakapag-inspire. Ito, sunod. Sabihin niyo po, I'm sorry. Sorry. Ba't ang hirap na? Sabihin niyo, I'm sorry. I'm sorry. Napasabi ko naman na, nahirapan ba? Kasi mahirap naman talaga sabihin. Kasi ang mas magandang sabihin, tama ako. Kaya sabihin ko, tama. Pero pag salita ka na, I'm sorry, kahit alam mo hindi ikaw na may mali, magkakaayos ka. Amen po ba? Naniniwala kayo doon? Amen. Na, sabi rito, pag nagsabi ka ng I'm sorry, these words have a way of breaking down walls. Ito daw yung nagtuturo sa malaking harang, yung harang ng pride, amen, yung harang ng pagmamalaki, yung harang ng pagmapatigas ng puso. Walang tao na pag sinabi mo, I'm sorry, sasabihin niya, ayoko. Kahit na sabihin na, hindi ko matanggap, pero alam niyo yung puso niya, nadudurog niya. Sinabi ka na, I'm sorry. Sige na. Huwag mo sabihin, sige na, I'm sorry. Hindi totoo yun eh. Sabi mo, I'm sorry na. Sabi mo nga, I'm sorry na. Sorry na. Pwede ba? Tawa. Sa mga may asawa, yan yung tawag nga nila magic word. Sabi nyo nga magic word. Parang magic kasi pag sinabing magic, kasi pag nabanggit mo yan, magkana na uli ang buhay. Maglutuan ka na uli ng asawa mo. Maglalaban na uli yan. Amen? Tapos si lalaki, magtatrabaho na uli yan. Amen? Ganon din naman sa mga magkakaibigan. Minsan, sorry lang ang kulang para magkaayos. Sorry lang para mag-break yung napakataas na wall na nagawa ng hindi nyo pagkakasundo. Amen po ba? Kaya, tagal na yun yung pagpapakumbaba. Kaya nga pati sa Lord yun din kailangan natin. Pag alam mo nakagawa ka ng mali sa Lord, ang sabihin mo, I'm sorry. But you need to be. Yung pagsalita mo ng I'm sorry. Huwag kayong para na magkaayos kayo. Ibig sabihin talagang gusto mong magkasundo kayo. Kung ano man yung hindi mo nagawang, ay yung mga nagawa mong hindi tama, hindi mo na uulitin. Amen po ba? Ayan. Next, ito para sa pamilya ha. Kailan nyo huli nasabihan ng I love you yung mahal sa buhay? Pag sinasabi nga ba I love you, ang boring mo. Anim na anak natin, I love you pa. Binulugan niya, sino yun? Example lang. Ayan. Diba? Bisa may ibig sabihin, matanda na tayo, hindi tayo dyan. Pero nagdulong ka sa salitang I love you. Pero bago ka tumanggap ng I love you, ikaw mo na magsabi. Sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo. Amen? Maging sa best friend mo. Amen? Pwede ba yun? Amen. As a friend with benefits. Okay nun. Kailangan, tama.
Sabi nga, too many people, minute ulit, too many people, akala na sa romance lang to, but they go much deeper than that. Kaya nga tayo dito, diba, I love you, the love of the Lord. Dagdagan mo na, with the love of the Lord, baka kasi akala, mahal ka talaga na gusto ka maging partner. Pero I love you with the love of the Lord. Iba po ang epekto sa isang tao na alam niyang may nagmamahal sa kanya. Kasabihin ko sa inyo, ang mga tao nagsisuicide, isa ang punot dulo. Nasa isip nila, walang nagmamahal sa kanya. Kaya araw-araw dapat meron kang taong napapaalalahanan mo na may nagmamahal sa kanila. Pwede po ba yun? Next, bilang mga Kristiyano, napakahalaga nito, yung sinasabi, I'm praying for you. Sabihin mo nga, I'm praying for you. Pero siguro tuyo mong pinapanalangin mo, ha? Sabi, Pastor, I'm praying for you. I'm praying for you. Pero hindi mo naman pinag-pray mo ganun. Ibig sabihin, pag sinabi mo, I'm praying for you, hindi yung parang, pinag-pray kita, parang boastful, hindi. Kailangan yung words pa lang, pinapanalangin kita. Ibig sabihin, makalaman mo sa kanya na, I care for you. No? Alam ko, kailangan mo ng panalangin. Amen po ba? Bilang Kristiyano, isa yan sa dapat marinig sa atin. Ang bawat isa, ang mga mahal natin sa buhay, at ang bawat kakilala natin. I'm praying for you. Gusto niyo example? No? Gawin ko na example, no? All for God's glory. Nagulat sila, ang inay-tinay, at ang root, na yung Kristiyano nilang tawag doon, Kristiyano nilang kamag-anak, taga-tundo. Matagal na po lang nananalangin sa kanila. Kaya nung nalaman Kristiyano na sila, sinabihan sila, alam mo ba, pinapanalangin namin ito. At hindi lang isang taon, ilang taon nito? 17 yata. 17 years. Wow. Amen po ba? So sa isang tao, napakahalaga nun yung impact, yung masasabi mo na I pray for you. At alam niyo ba sa Biblia, maging ating Panginoon Jesus hanggang ngayon, pinapanalangin na tayo. Siya yung mediator pa rin natin, high priest natin. Amen po ba? Ayun ang ginagawa. Kaya nasabi ko, no, isa ito sa magandang sabihin natin na makakapag-refresh. Amen po ba? Na magagamit natin yung dila natin sa mabuting bagay. So sabi po rito, God can use our tongues to direct others into the way of life and to direct them in the trials of life. The tongue is a little member but it has great power. Sabi niyo po, great power. Malaki po ang magagawa ng bawat salitang bibukasin natin sa ating dila. Kaya po, maging maingat po tayo. Kaya sabi nito, give God your tongue and your heart each day. Kailan daw? Each day. And ask Him to use you to be a blessing to others. Ibigay mo sa Diyos. Pagkatiwala mo sa Diyos ang iyong dila at ang iyong puso. At ipinalangin mo na sa bawat araw, gamitin ka niya na sa bawat salitang bibigkasin mo ay maging pagpapala sa kapwa. Amen po ba? Ayun po yung kapangyarihan na nagagawa ng ating mga sinasabi sa pamamagitan ng ating dila. At bilang Kristiyano, ano po ang dapat lalabas sa ating mga dila? Ang salita, makapagbigay ng kaluguran sa Lord at makakapagpala sa tao mga makakausap. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon.